Mayo 2023 sa Tayabas, Quezon. Nung una, parang normal na araw lang ito para kay Jeneline Kaagbay. Nagpaalam ang 5 taong gulang niyang anak na si Janjan na makipaglaro sa labas ng kanilang bahay. Hindi lubos akalain ni Jeneline na huling pagkakataon na pala ito na makikita niyang masaya ang anak. Habang naglalaro si Janjan, napatapak siya sa tubigan. Bigla raw niyang naramdaman na may kung anong kumagat sa kanya. Nung dumating na siya dun sa tubigan, diyan sa may bukal, ay tumalon siya dun sa tubigan. Doon na nga, sabi ay doon yata siya nakagat. Ay ang sabi naman niya, noon naman hindi pa niya sinasabing siya nakagat ay basta may kumagat daw sa kanya. Maya-maya nung hinuhugasan ng kanyang nanay, wala pa sigurong ilang minuto, parang may nararamdaman na. Na parang siya daw ay nahihilo, gano'n na hinihirap na huminga. Pinipilit, ano bang kumagat sa iyo? Anong kumagat sa iyo? Ay sabi na may natibo daw siya. Ay umaksyon yung kamay na gano'n, natibo. Lupaypay at tumitirik ng mga mata nang isugod ni Edwin ang pamangkin sa ospital. Pero ang pinagdalan sa kanyang ospital, walang antivenom o pangontra sa tuklaw ng ahas. Sinabihan silang kailangan ilipat daw si Janjan sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa Alabang dahil doon lang daw mayroong antivenom. Ang problema, 3 hanggang 4 na oras ang biyahe mula Tayabas hanggang RITM. Ang masakit pa, para maibiyahe si Janjan, hinanapan pa sila ng ospital ng 40,000 piso. Pambayad daw ito sa ambulansya, nurse at doktor na sasama. Umikot ang puyo ng pamilya para lang makahanap ng pera para madala lang sa RITM ang bata. Sa wakas, nakautang din sila pero hindi pa pala doon natapos ang kalbaryo nila. Matagal bago dumating ang ambulansya. Durog na durog ang puso ni Edwin dahil kitang-kita niya sa mukha ng pamangkin na gusto nitong mabuhay. Nung nagawan na po ng paraan at nakabayad na sila nanay, hindi pa naman dumadating yung ambulansya nun. Tumagal na naman po na 1 oras kami nakaupo doon sa pintuan. Inaantay po namin pilit. Marami nang nakaing oras, kumbaga para sa akin, nasayang po yung oras. Sabi ko, tinitingnan ko yung buhay ni Janjan, parang gusto pa sanang mag-survive ni Janjan yung itsura eh. Baka ito mabubuhay pa. Kaso na tumatagal kaya hanggang para kaming naupod na kandila na. Nawalan na kami ng pag-asa. Noong May 30, 2023, 1 araw bago ang kanyang kaarawan, binawian ng buhay ang kaawa-awang paslit sa ospital. Isang taon mula nang pumanaw si Janjan, hindi pa rin naghihilom ang sugat sa puso ng kanyang mga kaanak. Baba, hindi pa matanggap agad. Nawala na siya. Janjan ay malambing, lagi yung nakayapos. Pagdadating galing sa trabaho ay palagi nasa lubong at nakayakap. Yan ay masigla ay. Saka kita po pati namin matalino talaga. Sabi ko pag yun nakapag-aral, malayo pa mararating. At marami naman sabi nangangako na tutulong para makapag-aral. Saka ang kanyang nanay, di siyempre makakasama niya pagka lumaki na. Balot pa rin ang takot ang mga residente sa lugar, lalo na ang mga kaanak ng mga dating kalaro ni Janjan. Pakiramdam ko noon talagang ako takot kung halimbawa sa isang banda ay nangyari sa apo ko. Ay Diyos ko, talagang ako ewan ko kung anong aking, talaga ako hirap na hirap ang pakiramdam. Huwag nang sila nga magkakalaro ay. Mga palayan at bukirin ang pinupugaran ng kobra. Mahilig rin sila sa tubig, kaya matatagpuan sila malapit sa batis. Naghahanap sila ng mga palaka o daga para kainin. Kaya huwag kayo magtataka kung madalas makainkwentro ang kobra. Delikado lalo sa mga bata ang maglaro sa mga lugar na ito. Ang kobra ay nanunuklaw lamang kung nakakaramdam ito ng panganib. At ang venom ng Philippine Cobra ay isa sa pinakamakamandag
Bukod sa panganib na dala ng mga ulupong, mas takot sila sa katotohanang sa oras ng kagipitan, wala silang ospital na agad matatakbuhan para ilaban ang kaanak sa siguradong kamatayan. Ito niya, magkaroon ng yung pangunang lunas ba? Pagka may nakagat ng ahas, meron kaagad sana na yung maibigay na lunas sa mga nakagat para hindi na makagaya kay Janjan na kahit maliit pa. Ay gayon, napabayaan, hindi kaagad nabigyan ng lunas, namatay.